Hi guys! Welcome sa unang episode dito sa Developers Garage PH. Ang idedemo ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng RESTful Web API gamit ang .NET Core. .NET Core ang gagamitin natin, hindi .NET Standard dahil ito ang bago ngayon. So, reason kung bakit ito ang pipiliin natin ngayon, ipopost ko lang sa mga susunod na video kung ano ang mga advantages tsaka kung ano mga nakukuha ko sa kanya ngayon, bakit .NET Core ang ginagamit ko. Okay. Una-una, kapag sinabing RESTful Web API, ang maiisip mo agad ay JSON o Key Value Pair. At kapag SOAP naman ay XML. Okay, ano ba yung mga yon? Ang API, ito ay isang computing interface na pumapagitan sa mga software. So kapag narinig nyo ang API, siya ang pumapagitan para magkita o mag-usap abang application o softwares. Okay, nangyayari ito sa pamamagitan ng mga HTTP request. Okay, ano bang halimbawa nun? Sample, meron ako ditong RESTful API. Ito, pag in-enter mo siya, ito ay halimbawa ng isang GET request. Bibigyan kanya niyan. Ito yung JSON file na i-return niya. Paano mo siya mababasa ng malinaw? Pupunta ka dito sa merong mga online editing tools like na to, JSON formatter. Ika-copy mo lang to, JSON format mo, tapos ipe-paste mo dito, process, then ito, ibibigyan kanya ng isang maayos na presentation ng JSON file mo na mas madali mo basahin o maintindihan. Then, ang isa naman ay SOAP. Kapag sinabing SOAP, ito siya, ito medyo luma na siya, .asmx, .svc, o sinasabi web services. Ito, unlike sa mga RESTful API ngayon, pwede makakuha ka sa kanya ng data kahit i-type mo lang sa browser. So, magre-return siya ng data. Ito, hindi. Ang kailangan mo pa ditong gawin, kailangan mo pa siyang i-consume sa .NET application mo, or gagana na siya kahit sa Python or sa ibang programming language, pwede mo siya ma-consume. Tapos sa application, right-click, add web services, and then ita-download niya lahat to. Ito ang tinatawag na WSDL. Ayan, documentation siya ng web service kung paano ginawa. Kung mapapansin nyo ngayon, mas gamit na gamit itong mga RESTful Web API kasi mas lightweight siya kaysa dito. Kasi ito, maraming hassle para i-consume pa. Unlike dito, gawa ka lang na isang HTTP request, magre-return agad siya sa'yo ng value. Dito naman, ipapakita ko sa inyo yung dalawang tools na ginagamit ko para matest yung mga API na ginawa ko. So, una-una, ito yung Postman. Dito ko tinetest yung mga REST API ko. So, mamimili ka lang dito sa gilid kung anong klase siya, kung post or get. And then headers, kung meron headers parameter ka, and then body. Kung simple get, ano lang siya, method lang siya, then pwede mo na i-click yung send. And then yan, bibigyan kanya ng value sa baba. So ito na yung JSON value. Okay. And then yung isa naman is ito, SOAP UI. So ginagamit ko to para sa mga web services. Para gamitin siya, kailangan lang natin kuhain yung WSDL ng isang web service. Kagaya sinabi ko kanina sa iyo, hindi ka sa kanya basta-basta makakuha ng data. Para magamit mo siya, yan, add ka lang ng empty project. Sorry. Add ka lang ng isang SOAP project, then WSDL, lalagay mo siya dyan. Then, lagyan mo siyang pangalan, any name. And then, pag-click mo ng OK, tingnan nyo, lalabas dyan sa gilid yung mga method na pwede mong gamitin sa kanya. So, simulan na natin yung paggawa ng ating web API application. So, ang gamit kong IDE ay Microsoft Visual Studio Community 2017. Libre nyo lang siya mata-download sa visualstudio.microsoft.com. Lahat ng community edition, libre lang dun. Okay, to start, click nyo lang yung file, tapos new, project, tapos pipiliin nyo .NET Core. Itong standard, gumagamit siya ng .NET Framework. Dito tayo sa .NET Core. Tapos, web application. Press project. Okay. Then, press OK. So, web application yung pinili nyo. Dito pa lang sa part na to, may mili kayo kung ano siya. Kung API lang ba siya, MVC, web application, or empty application. Pwede ding Angular. Yan.
Tapos dito yung version 2.2. Ayan, kung gusto nyo ng latest 3 point something na version ng .NET Core, kailangan nyo mag-download ng Visual Studio 2019. So, kasama na siya doon. Pag i-edit nyo siya, kailangan doon sa IDE na yun. Okay, click nyo lang tong API, then press OK. Ako magka-cancel ako dahil nakapag-create na ako. Open natin yung existing project. Yan. Ito lang din siya. Yan. Same lang din nung fresh na pag-create mo ng project. So, kung mapapansin nyo, wala siyang kasamang web config. Kung gusto nyo gumamit na web config, kailangan manual nyo siyang i-add. Right-click, add, new item. Punta tayo sa web. Tapos sa may bandang baba, makikita nyo lang yung ito, web.configuration. Web.config. Then, click add. Para magamit mo siya, pupunta ka muna sa tools, NuGet, then package, then browse. Search natin yung system.configuration. So, ito siya. Piliin nyo lang yung pinakamaraming download yan. System.configuration.configuration manager. And then, dito sa baba, i-click nyo kung anong project. Since isa lang yung project natin ngayon, click nyo siya, then install. Ayan. May install siya dun sa project natin. Sa example natin, ay gagamit tayo ng MS SQL as database. So, ang API natin ay dito kukuha ng data para i-display. Gawa muna tayo ng new database. API demo. Click OK. Then, new query lang. So, make sure lang na ang nakatapat dito is yung database na ginagamit natin. Okay, kasi kapag nag-execute tayo ng query tapos nandito tayo or dito sa ibang database, doon mag-execute yung SQL query natin, which is di natin naman gusto mangyari. Or kung para sigurado ka, bago mag-execute ang query mo, gamit ka dito ng use API demo. Pag nadaanan niya to, automatic yung connection mo i-redirect niya dito sa database natin na to. Kung anong dineclare mo sa taas. May script na ako dito para sa gumawa ng table. Gawa lang tayo ng table contacts. Yan. And then, after natin gumawa ng table contacts, mag-insert tayo ng mga values. Yan. Then, execute. O sample, lagay natin ito sa master. Dapat dito siya mag-execute sa API demo. Then, click. Yan. Rows affected. Then, refresh. Tables, yan, table contacts. Tapos, 1,000 rows, yan. Next is, gawa tayo ng connection from our API to this database, local database. Para makagawa tayo ng connection sa ating API, papunta sa MS SQL, so, kailangan natin ng connection string. Pwede nating i-hardcode yung connection string sa ating C# code, pero mas maganda kung ilalagay natin siya sa web.config at i-access natin siya via system.configuration manager. Sa ating configuration, kailangan mo muna maglagay ng app settings block. So, lahat ng napapaloob dito, yan ang mga values na makukuha nung ating system.configuration namespace. Sample, dbcon, short for db connection. And then, yung value niya is yung connection string. Halos same lang yan kung kukonek ka sa MySQL o MS SQL. Yan. Mayroon namang, makikita nyo naman yung mga connection string sa internet. Mayroon doon nakakompile lahat. Iba-iba lang na itsura, pero same lang sila ng connection string. Okay. Yung database na ginawa natin ay API demo. Copy ko lang yan. Copy, and then paste. Yan. Punta tayo dito sa ating controller, values. Yan. So, testingin natin. Configuration manager. Wala pa siya kasi hindi pa natin siya ini-import dito. Kanina, ginawa natin, sinama lang natin siya, dinownload lang natin siya para ma-download yung package siya. Pero dito sa controller natin, wala pa siya. Kaya, quick fix lang natin using system.configuration. Yan. So, automatic niya na ilalagay dyan. Then, magamit natin siya. Configuration manager.appsettings.get.
Ano ibig sabihin yan? App settings, ito siya. App settings, .get. Tapos get, ang hinihingi niya is either index or name. Itong name is yung sinabi ko kanina, ito, key. Kunin natin si dbcon. And then, lagyan natin sa var. Well, okay, save. Then, breakpoint and run. I-debug na natin. Dapat makukuha natin yung value na nasa web config. F10 lang. F10, val, null. Okay. May mali tayo. Hindi niya nakuha. Stop ko lang. Bakit? Okay. So, web. Kapag .NET Core nga pala, ang gagamitin natin is app.config, hindi web config. Okay. Try natin ulit. Run. And then, starting point niya is API/values. Values is ira-route niya tayo sa values controller, which is yung get. Okay. Debug 10. F10, val, yun. Server, UID, password, database. Since marunong na tayo kumuha ng value galing sa app config, ngayon ay gagawa na tayo ng data access layer para medyo organize ang ating project. Data access layer, doon natin ilalagay lahat ng ating SQL connection. So, right-click ka lang, then add folder. Lagyan natin DAC, short for data access layer. And then, gagawa tayo ng entity. Pangalan natin siya, entities. Right-click, add class contact. Add, then shortcut prop, tab. Yan. Gagayahin lang natin itong nasa database natin. Next is gagawa tayo ng SQL connection sa DAC. Right click, add class lang din, and then contact DAC. DAC is short for data access. Yan. Ngayon, supposed to be itong data access, usually nakahiwalay siya ng project. Add project. Yan. So, naka-console class library sila. And then, yung class library is i-import nyo lang dito. Properties, add, yan. Client-side library. Yan. File system. Package. Next is, sa data access, add tayo ng connection. First, import muna natin itong contact entity. Save lang natin. Save, then contact. Import. Okay. Kita mo siya. So, public list contact get contacts. And then, gawa tayo ng instance niya. Contacts. Return. Okay. Ginawa natin, gumawa tayo ng method na magre-return ng list ng contact. Next is, gagawa na tayo ng SQL connection. So, using SQL connection on, siyempre mag-error yan. Fix natin. SQL client equals new SQL connection. And then, using
using SQL command cmd equals SQL command var SQL query. So, dito natin ilalagay yung SQL query natin. Select all from the TBL contacts. TBL contacts. May parameter si SQL command. Tumatanggap siya ng command text and connection. So, ipasa na natin to. Itong command text, ito siya, yung query mo. And the SQL connection, ito siya yung instance ng SQL connection. Pasa natin siya. So, SQL query and con. Yan. Si SQL connection naman, may parameter din siya na hihingi siya ng connection string. Ngayon, kunin natin to. Ginawa natin kanina. Copy. Paste natin siya dito. Siya itatawag natin con str. Fix natin system.configuration con str. Pasa natin sa kanya. Yan. Using SQL data reader equals cmd.execute reader. Then while reader.read gawa tayo ng underscore contact. Contact equals to reader. Yan. So, either magpapasa tayo sa kanya ng index. Index niya is naka-sequence naman yung kapag ni-return niya to. 0, 1, 2, 3. Pero mas maganda kung ipapasa natin sa kanya is yung mismong name. Okay. Ano tong ginawa natin? First is, magre-return tayo ng list ng contact. Kasi, syempre, marami naman to. List ang gagamitin natin. List ng contact. Then, kinuha natin yung connection string galing sa ating web config o app.config. Then, nag-open tayo ng SQL connection. Pinasa natin yung connection string para makagawa tayo ng connection sa ating database. And then, nag-construct tayo ng SQL query. Tapos, nag-execute na tayo ng SQL command. Itong SQL command, siya yung bahala makipag-usap sa database o mag-execute sa database. Pinasa natin sa kanya yung connection. Alam na ni SQL command yung connection tsaka yung query na gagamitin natin. And then, after mag-execute ni SQL command, pinasa natin siya sa data reader kasi ito yung magbabasa ng mga data na ni-return na to. Kung titingnan nyo, hover natin, yan, nakalagay sa kanya, send SQL command text to the SQL command.connection and publish a SQL data reader. Si reader ang magbabasa, then habang binabasa niya yung mga data na ni-return ni execute reader, kukunin na natin siya. I-iterate na natin siya. During iteration, kukunin natin to, pasa natin dito sa isang instance ng contact. And then kapag nakuha na natin, na fill na natin yung data kay contact, ipapasa na natin siya sa list ng contacts. And then yun yung i-return natin. Isa pa, ang dapat nyo malaman dito is, bakit ako gumamit ng using? Pwede namang SQL connection lang, then con.open. Yan. Kapag gumamit ka kasi na to, ng using block, automatic yan, after niya lumabas dito sa curly brace na to, automatic yan, i-dispose na niya o mata-terminate na yung connection. Unlike kapag hindi ka gumamit ng using, gumamit ka ng con.open, tapos in-execute mo, tapos
in-execute mo siya, after nyan, after mo mag-add dito sa may dulo, dapat kailangan mo siyang icon.dispose. Kasi hindi natin pwedeng pabayaan na may mga connection na naka-open. Okay? Then, save. Test natin. Punta tayo sa controller. Right-click. Add. New controller. Gawa tayo ng controller, API controller with read and write. Add. Pangalanan natin siya na contact. Never ka magpo-plural dito. Always singular ang naming niya. And then, itong name ng controller, like sa MVC, postfix ito. Hindi mo pwede tanggalin to. Okay, then click add. So, ito na yung ating contact controller. Dito muna tayo sa get. Contact, DAC. Fix natin by importing the namespace. Ayan. DC equals new. Then contact DAC dot get contacts. Ayan. Tapos ito yung return natin. Magka-error dahil enumerable contact dapat. Enumerable contact entity. Yan. Enumerable, nasa family din siya ng list. Halos same lang sila. Then, click natin yung run. Ang mapping nito is same lang din sa MVC. Get. Okay, so get yan. Mapping niya is same sa MVC. Lagay natin dito, contact. Contact open. Nagkaroon tayo ng error during habang nilaran natin yung application. Kailangan daw merong open na connection. So, code.open natin dito. Code.open. Automatic naman niya i-close siya after ng using block. Say ulit natin. Run. Continue sa values controller. Punta tayo sa contact. Yun. So, nakakuha na tayo ng value. Next, try natin magpasa ng parameter sa query string. Pag sinabing query string, yun yung nandito. Question mark. Then, name is equals to Pablo. Or Juan. Yan. So, ito yung query string. Ito yung magiging parameter na kukunin ng ating application. So, meron na siya dito. Ito siya. Get din. Same silang get. May int 5 siya dito. So, tumatanggap siya ng integer. Tapos, ganito mo siya ipapasa sa URL. Values /5. Punta muna tayo sa ating data access. Contact. Copy lang natin to. Copy. Paste. At get contacts by ID. Parameter int ID. Palitan lang natin to. Select all from table contacts. Equals at ID. Bakit at ID? Ilalagay natin siya sa parameter. cmd.parameters.add with value. So, ang unang parameter na hingi niya sa atin ay ang parameter name. Ito. Lagay natin siya dito. At ang sunod na hingi niya sa atin ay ang value na ilalagay natin dito sa parameter.
ginagawa natin to para maiwasan ang SQL injection. Hindi na natin kailangan nito ng list dahil ang i-return lang natin ay isang value lang. Siyempre, contact lang ito. Ayan. Balik tayo sa controller. Copy lang natin to. Paste. Get contacts by ID. At ipasa natin itong ID. Tapos, ang return natin dapat ay contact. Subukan natin. Run. Contact slash ang kukunin natin ay si Jose. 1 slash 1. Enter. Debug. Tingnan natin kung natanggap natin. Tanggap natin ang parameter na 1. Continue. Yan. Si Jose. Tanggalin natin yung breakpoint. Subukan naman natin si Juan. Number 4. Balik tayo dito. Number 4. Enter. Yan. Number 4, 1. Okay. Gumagana na. Paano naman kung ang gusto nating ipasa ay marami o multiple parameters? Pwede din naman yun. Halimbawa, dito, gamit tayo ng from query. So, from query, tanggap tayo ng ID, int ID, at yung name, string name. Save. Run. Paano ba natin siya mapapagana? Punta muna tayo sa contact, and then question mark. Ang ibig sabihin ng question mark ay simula dito sa question mark hanggang sa matapos ang URL na binubuo natin, siya ay parte na ng parameter o query. Ito siya. Ito. Kung ano man ang mga nasa lampas na itong question mark, yun ang mga tinatanggap na nito. So, dapat, syempre, parehas ng pangalan, ID, tsaka name. ID is equals to 2. Tapos, ang separator nila ay end. Name is equals to 1. Enter. Dapat matatanggap natin siya dito. ID is equals to 2. And yung name is equals to 1. Ang tawag doon ay query parameter. Ang susunod naman natin gagawin ay ang post method. Paano nga ba ito gumagana? Kung mapapansin nyo, tumatanggap siya ng parameter na from body. From body. Ang gagawin natin, magpapasa tayo dito sa post method ng isang contact data na isi-save natin dito sa ating database. So, simulan na natin. Doon ulit, punta ulit tayo sa contact data access. Double click. At gawa tayo ng isang method na public int add contact. Tapos tatanggap siya ng parameter na contact. Return 1 muna, 0 muna tayo para hindi mag-error. Next is halos parehas lang din ito. Copy natin and then paste. Baguhin lang natin ito. Insert. Pagta natin ito. Insert into table contacts
values at name at contact at email. Ayan. Tapos parameter. Ayan. So nabuo na natin yung ating parameter. Ngayon, imbis na execute reader, papalitan natin yan. cmd dot execute non-query. So, ibig sabihin kasi na to, execute TSQL against the connection returns the number of rows affected. Ibig sabihin, kapag successful nating na-add itong value na to, dapat mag-return siya ng value na 1 dahil isa lang yung rows affected eh. Isa lang kasi yung na-upload natin. So, cmd.execute non-query. Int I is equals to 0. I is equals to 10 return I. Balik tayo sa controller. Copy lang ulit natin to. Contact. Contact. That add contact. Tapos ipasa natin ito. Ayan. Void siya. Ayan. So, pagandahin natin, gawin natin I action result ang return niya. Ibig sabihin ng I action result, ito yung mga okay, bad request, yun yung i-return natin. So, if is greater than 0, return okay. Else return bad request. Dapat method siya. Yan. Okay, ibig sabihin, kapag 0 ang nireturn na to, ibig sabihin walang rows affected sa database natin, bad request ang i-return natin. Pero kapag may affected rows sa database, ibig sabihin na kapag upload tayo successfully, mag-return tayo ng okay. Ngayon, hindi natin pwede gamitin ng browser dito. Kailangan natin gumamit ng Postman. Run. Tapos makikita mo yung URL niya. Paste lang natin yan dito. Tapos piliin natin yung post. Contact. And then, sa body, punta tayo sa raw, text, JSON. Yan. Bakit JSON? JSON kasi yung ina-accept ng application natin. So, gawa tayo. Kailangan natin mag-construct ng JSON payload. Pag sinabing payload, ito lang yung data na pinapasa mo to HTTP. Email abc@abc.com. Try natin. Click natin yung send. Ayun. Pumunta siya dito. Nag-breakpoint. Then, check natin yung contact. Ayun. Nakuha niya. User ID is null. Bakit? Balik tayo sa Postman. Same din kasi sa MVC. Parehas sila ng mapping ng Web API.
kung ano ang mga name na dineclare mo dito. Ito yung form body na tinatawag. From body, ito siya, from body. Ngayon, meron siyang tinatawag na binding. So, ang binding natin is through name binding. So, kung nakita niya na mayroong name, contact number, tsaka email na parehas dito sa contact natin, automatic yun, kukunin niya yung value, tas yun yung ilalagay niya dun. Okay, so, punta tayo sa contact. Kita nyo, parehas sila. And, ng spelling, name, contact number, and email. Kaya, ang gagawin ni API, ni Web API, ibabind niya yung mga value nun papunta dito. Kaya, yun ang gagamitin natin. Okay. Proceed. 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 Return. Okay. Ngayon, punta tayo sa database. Punta tayo sa database. Refresh natin. Execute ulit. Test. Naging 5 na siya. Kung gusto nyo namang gumawa ng delete, meron din dito. Ito. Delete. Magpapasa lang kayo ng parameter and then execute nyo na yung code na nandito. Punta kayo sa postman. Post is and then yung method is delete. Yan. Delete. Tapos magpasa kayo ng parameter and then yun tatanggapin niya dito. Pero usually hindi ginagamit to. Bakit? Kasi sa experience ko, hindi kami nagdi-delete ng data o ng records. Bakit? Dahil baka kailanganin mo pa yung data for backlog tracing or for reporting purpose. Kaya ang ginagawa namin, delete lang ang pangalan ng method pero tinatag lang namin siya as inactive or sometimes in archive lang. Hindi actual na dinidelete ang isang data. Next is routing. Kung mapapansin nyo, nung niran natin ang application, naka/API lagi tayo. Kagaya nito. Localhost /API/values. Itong values na to, after na API, ito lagi yung pangalan ng controller. So, /values/contact. Ngayon, subukan natin maglagay ng ibang route. Sa ngayon, ang route natin ay localhost/API/controller name. Kung ano man ang ilagay mo sa controller name at in-enter mo, automatic, i-redirect ka niya sa get. Yun ang unang-una niyang hahanapin, ang get method. Ngayon, subukan naman natin maglagay pa ng route sa mga method sa loob ng ating controller. Okay, stop muna natin siya dito sa ating get. Try natin maglagay ng, ang tawag dito ay attribute. Maglagay ng route, then parameter. Dito, ilalagay nyo kung anong gusto nyong pangalan. Sample, test, route, save, run. Siguro tataka kayo kung bakit sa values lagi napupunta to, ang starting point natin. Punta kayo dito sa properties, launch setting. Dito, nakalagay lahat ng settings sa pag-launch. IIS Express, ito yung gamit natin. Launch URL, API/values. So, pwede mo naman pwede natin ito baguhin kung anong gusto natin. Balik tayo dito sa contact controller. So, dapat magti-trigger to. Values. Palitan natin to ng... Siyempre, ang route natin lagi is sa controller. Contact/test route. Test route. Press enter. Yun. Pumasok siya. So, ibig sabihin, tama. So, pwede mo gamitin rin yan. Then, kung ano yung mga parameters mo na pinapasa. Ayun. So, kung wala tayong pinasa, dapat null to. Ayan, 0 and null. Next is
Ang ginawa natin, nakaroute pa rin tayo sa controller. Subukan natin dito, baguhin ito. API/controller. Gawin nating pangalan ng entity or pangalan ng isang kumpanya. My company. Start. Yan. Try natin. So, si API, gumagana pa rin siya. May value siya. Kasi hindi natin binago yung route niya. Subukan natin naman dito. /contact. So, kita nyo? Nag-404. Ibig sabihin, hindi niya nahanap. Not found. So, yung API, palitan natin ng my company /controller contact /test route. Test route. Dapat gagana pa rin to. Enter. Yan. Nag-trigger. Gumana. 0, 0. Continue natin. Yan. Next is, subukan natin magpasa kung gagana. From query, so query string ang gagamitin natin, question mark, ID equals to 1, and separator nila is end, name is equals to test. Enter, trigger siya sa kanya, ID is equals to 1, name equals to test. Okay, success. Ngayong may idea na kayo kung ano at paano gumawa ng simpleng web API, maaari nagtataka kayo kung ano o saan ba ginagamit ito. Pagmasdang mabuti ang diagram. Ang isang opisina ay mayroong operation sa buong Pilipinas. Ito ay Luzon, Visayas at sa Mindanao. At sa bawat isang opisina, mayroon silang ginagamit na iba't ibang system. Mayroong payroll, warehouse management, may accounting, at may attendance. At ang bawat isa sa mga system na yan ay gawa sa iba't ibang programming language kagaya ng Node, React, MVC, o Angular. At ang mga programming language na ito ay kumukuha ng data sa ating web API. At ang web API natin ang kumukuha ng data sa database. Gaya ng sinabi ko nung una, ang role ng API ay pag-connect-connectahin at ang ibang mga software. So, halimbawa, meron kang payroll system na gawa sa Node, hindi naman pwedeng itong Node ay rektang kumonekta sa ating database. So, para mas madali, since ang naiintindihan ng Node ay mas madali tayo magpasa ng JSON object papunta sa Node para ma-display sa kanyang application. So, ang gagawin, si Node ay gagawa ng HTTP request papunta sa ating API at ang ating API na bahala makipag-usap sa database. Sa ganun, naiiwasan natin ang exposure ng database sa iba't ibang programming language at iba't ibang applications. Sa API, pwede tayong magdagdag ng isang security level, kagaya nito, authentication or JWT, JSON Web Token. So, pwede natin siyang isingit dito. Yan. So, bago makapag-request ang iba't ibang application papunta sa ating API, pwede tayo maglagay dito ng isang security bago ma-authenticate sa kanya. Sa ganitong paraan, mas nakakabuo tayo ng isang safe o additional security level sa ating application na hindi nakakompromise ang ating database. So, ang nakakaalam lang ng ating database connection ay ito, ang ating web API.